Magandang gabi po. Ngayon po ay ipinagdiwang natin ang kaarawan ng isang naging leader namin sa pang-espiritual na gawain. Ang tinutukoy ko po na nag-birthday ngayong September 11 ay walang iba kundi si Dr. Rosie Mario Emmanuel Salvador del Mundo. Nais ko pong isalaysay kung ano ang naging kaugnayan ni Sir Mario dito sa programang aming nais ipatupad, ang Divine Government. Umpisahan ko po ito sa unang panahon na ang Ama, ang dakilang lumikha ay nagprogramang magpakatao sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay hindi kinilala, kaya po siya ay pinagkaisahang patayin ng tao. Dahil po dito, nag-isip po ang Panginoong Ama ng paraan upang makilala siya ng kanyang mga nilikha. Ito po ay pinadaan niya sa programang pang-espiritual. Marami po siyang ginamit dito mga tao na naging leader espiritual. Simula po sa Amang Rizal hanggang sa mga sumunod na mga naging tanyag ang pangalan, sina Master Mungkado sa Mungkadyan, sina Lolo Arjano de la Concepcion, Senyor de la Serna, Senyor Felix Rubio ng Luzon ang nagtatag ng AEEOO, sa Mindanao napakarami din po, si Divine Master Eclio. Sila po ang mga naunang mga naging leader, sina Lolo Tiago, at marami pa pong iba. Iyon po ang naging programa upang magkaroon ng palatandaan ang mga dapat maganap. Ang kaugnayan po ni Sir Mario dito sa pang-espiritual na gawain ay napakalaki dahil ang nagmaniobra pong espiritu doon sa mga nabanggit kong mga unang grupo ay may kaugnayan sa kanya. Pagkatapos po kay Divine Master Eclio, nang matapos niya ang kanyang misyon na ipakita ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, na kahit na nga ay patay na si Lazaro noong unang panahon, ay binuhay pa niya dahil sa kanyang pagmamahal. Yun po ang naging grupo ni Divine Master Eclio. Nung matuto po manggamot ang lahat ng mga naging membro ng PBMA, ang espiritu pong nagmamaniobra dito ay kailangan ng lumipat sa susunod na gagamitin. At ang naging paraan ng Panginoon ay kailangang ipanganak o lumitaw ang isang taong gagamitin sa katauhan ni Lolo Atilano C. Tulibas na aming tinawag na Lolo. Ito po si Lolo Atilano C. Tulibas ang gumawa ng dokumento para sa Divino Gobierno na pinagkasunduan doon sa ginanap na Manila 7 Summit Conference dito sa Pilipinas noong October 24-25, 1966. Si Lolo Atilano C. Tulibas po ang gumawa ng dokumento na ipresenta ng noon ay Presidente
Ferdinand A. Marcos Sr. Ginamit din po si Apo Marcos ng dakilang lumikha upang gumanap dito sa programang ito. Kaya po, nung panahon na yon ay nagkaroon ng pagkakataon na ang Pilipinas ay mapasali sa Summit Conference. Dito po sa Manila 7 Summit Conference ay ipresenta ni Apo Marcos ang dokumentong ginawa ni Lolo Atilano Sito Libas, dokumentong solusyon ng napakalaking problema na noon ay malapit na dito sa Pilipinas dahil ang North Vietnam at saka South Vietnam ay nag-aaway na. Doon mag-uumpisa ang kinakatakutang Third World War. Kaya ho, napakalaki ng naging obligasyon ng Pilipinas sa programang ito dahil doon sa Manila 7 Summit Conference ay nabigyan ng tungkulin ang Pilipinas bilang isang bansa na tinaguri ang Center of the World o Mother Country. Dahil po dito, naipagpatuloy po ni Lolo Atilano Sito Libas ang pagbuo ng dokumentong binuo sa ilalim ng grupong It's World United Nations Philippine Military Divine Government. Ito po ang ginamit ng Panginoong Ama upang ang Dibino Gobyerno ay madokumentuhan. Pagkatapos po nito na makumplito ni Lolo Atilano yung kanyang gawain o naging tungkulin, kailangan pong magpaalam na siya dahil kailangan ng lumitaw ang isang taong gagamitin din para dito sa programang ito. Yun po ang pagkakataon na si Sir Mario po ay mapasama sa pangalan ng mga leader dito sa programang ito. Noong panahon po na ako ay maging miyembro, 1997, si Sir Mario po ay nakatakda na rin dumating dito sa Pilipinas. Kaya 1998, nagkatagpo kami ni Sir Mario sa headquarter ng It's World sa Diliman, Quezon City. Doon po nag-umpisa kaming magtrabaho, nakasama siya. Hanggang dumating po ang pagkakataon na binigyan ako ng isang tungkulin. Kaya nung tanggapin ko ito, nagkahiwalay na po kami ni Sir Mario. Matagal-tagal din po kami nagsama ni Sir Mario, kaya ilang beses din po kami nag-celebrate ng kanyang birthday kada September 11. Ito po ang kaugnayan ni Sir Mario dito sa programang ito na ating pinasaniban. Ano po ang tungkulin ni Sir Mario? Ang tungkulin po ni Sir Mario, kung sakaling na i-deklara ni Ferdinand Marcos Sr. ang programang ito, siya po ang global implementor. Nakatakda po sanang siya ang gumanap bilang global implementor. Kaya nga lang po, sa kasamaang palad, hindi po ito naideklara ni Apo Marcos dahil naudyukan po ng kalaban ang mga Pilipino na patalsikin sa poder si Apo Marcos. Nakakalungkot po dahil ang plano sana ng Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ni Apo Marcos ay gawing paraiso ang Pilipinas. Kaya nga po nagsalita noon si Apo Marcos
na the Philippines will be great again dahil po dyan. So, ako po ay nagpapasalamat na napasama ako dito sa grupo ng It's World United Mission Philippine Military Divine Government dahil nalaman ko po ang mga bagay na ito na noon ay wala akong kaalam-alam. So, sa gabi pong ito, nagpapasalamat po ako na nakaganap kaming muli sa pag-celebrate ng birthday ng isang kinilala kong leader. Walang iba kundi si Sir Mario Emanuel Salvador del Mundo na naging kasama namin. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat na mga makakapanood sa video kong ito. Salamat po. Magandang gabi.